Definitely, Colonel Marcos, you are lying. Based on the figure po yan. You want me to get the records or the minutes of this hearing? Sir, Kahit na may edad ako sa iyo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Bali po, sir. If you fail to answer, because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Totoo po yun, sir, na Alin ang totoo? binigay... Tanong ka ni Honorable Paduano, Kwan. Sir, Hindi mo masagot-sagot kanina. nagtanong po ko sa mga kapwa RC ko nung panahon po ni General Ubusan. Kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction na worth 5.1 billion ay AMLAC ang nagsabi. Yes, sir. AMLA po. Taga-AMLA po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya nyo na nakuha sa raid na ginawa nyo. Now, alin na po ang totoo? Bali po, sir. Hindi, tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yung... Kanina, ang sinabi mo doon sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo, AMLAC ang nagsabi sa iyo. Totoo po yun, sir, na binigay ng AMLA yung information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa raid na, ni Espinido, doon namin nakuha ang impormasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLA para tingnan kasi silang na lang naman, sir, ang nakakakita sa bangko kung magkano, sir, ang laman. Di po wala kaming idea during that time na raid, nung pinaila namin ng kaso, ang meron lang kami, yung pangalan lang ng corporation. So binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Kaya later on, sir, nung nakita kami... May naunang nagtanong sa iyo na congressman dito. And you said na, ikaw nga sumagot na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5+ billion. Yun ang sagot mo kanina Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga-AMLAC. You're imputing wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know na hindi dapat nila sabihin yun. Hindi naman siguro, kasi sir, kung kami nga nagtatanong sa AMLAC, hindi nila sinasabi Siguro, sir, na-confuse lang yung pagbigay ko ng information. So, would you say na yung pag-confuse mo, you lied? Hindi naman po, sir. Kasi nung mag-grade po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque, sir. Kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So, obligado po kami mag-report po sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents. Tapos po, ito po ipinasa po sa AMLA, in which po nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po nag-request ng investigation doon, sir, sa mga account. Kaya po kami, sir, sinabihan na yung laman nung account, ganito po kalaki. I would like just to advise you, Colonel Marcos, na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee. Yes, sir. Sorry. Ayaw namin yung nag-flip-flop ka. Maliwanag siguro yun. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Kaya nga sabi ko, antayin mo na ako ang magtanong sa iyo. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, on August 12, 2016, jailed drug lord Edgar Alan Alvarez was shot dead inside the maximum security compound of the Leyte Regional Prison in Abuyog, Leyte. Tama? Correct, sir. At kayo po ang nag-lead ng CIDG Region 8 sa operation na ito.
hindi po kami ang main lead, but our role, sir, is to the application of search warrant. It was led by the Police Regional Office 8, sir. It was led. By the mismo, sir, ng Police Regional Office 8. We, as supporting unit, our role was to apply for the search warrant. Okay. Sige. Alam mo, Iho, wag mo akong pagbubulahin sa operation ng CIDG. Kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Now, doon sa, yun yung una na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Tama? Sa Abuyog, sir? Abuyog po? Yung kay Alvarez. Opo, sir. Sa Abuyog Penal Colony. Yes, yun nga yung first. Yun yung first. Kasi tinanong ka kanina ng isang kasamahan ko rito whether meron pang nangyari na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Sabi mo, oo. Opo, sir. Oo. Pero dadalawa lang yun sa buong Pilipinas. Ano sa tingin mo? Sa iyo lang nangyari? Meron pang isa, sir, pero hindi ko ka-unit, sir. Taga Pro 8, sir. It was led by Colonel nag-apply din sila, sir, sa baybay ng City Jail. In-implement din po nila. Kaya nga, doon nga lang nangyari. If we go back to history, maski nung ako yung naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nagkikipag-usap kami sa jail superintendent. Hindi ko alam kung kailan nyo binago yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag-a-apply ng search warrant sa isang jail facility, which is supposedly controlled by government. Di ba? O, sa inyo lang talaga nangyari. Yung sa amin during that time, sir, sinubukan lang naman po namin kung pa-approbang po kami ng judge, sir. Yun lang ang... Pero kung hindi naman... Tama yung sinasabi ni Honorable Paduano kasi may rason kayo. Di ba? Huwag mo na akong paikutan. Mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. Okay? May I know, how many search warrants did you apply for doon po sa Abuyod kung saan nakadetain si Mayor Rolando Espinosa? Only one, sir. Isa lang po. Only one? Opo. Hindi kayo nag-apply ng search warrant for a certain Mr. Yap? It was on the same search warrant, sir. Dalawa po yung subject. Bali, dalawa sila, sir, na ano. May know, are you telling the truth? As far as I can recall, sir, parang... Sagutin mo ako, are you telling the truth? Yes or no? In my kung honest sumasagot ka kung hindi mo alam, in my honest belief, sir, isa lang po. Kasi ako po may hawak ng search warrant nung pumasok kami, sir. Isang papel lang po. Yung mga DOJ, pwede ba yun? You applied, based on official records, Colonel Marcos, you applied for search warrant on cells 1 and 2. Tig-isang search warrant. Totoo po yun, sir. Dalawang cell, sir. Cell 1 and 2. Pero, nga, dalawang search warrant, cells 1 and 2. Pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7. Pero patay pa rin siya. Oh, sir. Parang totoo. Yes, yun ang sinasabi totoo ko. po yan, sir. Totoo po. Totoo. Paano nangyari yun? Kaya dalawang search warrant dahil kay Mayor Espinosa for violation of the Comprehensive Firearms Law. Ang kay Mr. Yap for violation of Republic Act 9165. Oh, tama po yun, sir. Ay, mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw nag-conduct doon at mali yung ginawa nyo. Tell me.
Tell me, alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant, tapos grinantan. But did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant? I believe so, Major Laraga, sir, follow the procedure. Gerald Torre, will you please bear me if I'm right? Kayo nakatanggap ng informasyon galing kay Mr. Olendan ba yun? Diba? Mr. Olendan, yung inyong deponent, di ba? Oh. Tama. Ikaw nagsabi rin kanina eh. Narinig ko rin sa iyo kanina. Kung nakikita mo man lang akong nagbabasa, nakikinig ako sa sinasabi mo. Di ba? According to official records, yung witness mo po ninyo, the opponent is a certain Mr. Olendan. Would that be correct? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Would that also be true? Siya rin ba ang inyong deponent kay Mr. Yap? Isa lang din po, siya din, sir. Now, General Torre, if you're given information, for example, si Mr. Yap ay may possession of illegal drugs sa loob ng detention center at saka yung isang mayor doon na nakakulong ay mayroong 45, nagbigay ng information yung isang tao, what is the first thing that you should do? Would you believe hook, line, and sinker yung sasabihin ng deponent na yun? O yung informant na yun? I will check, of course, sir, the veracity of the information Yes, given and to that is what we call the vetting process Yes, sir. of the information. Now, Colonel Marcos, did you do that? Sir, ginawa siguro ni Major Laraga yun, sir. Ayaw ko makuha nyo siguro. Ginawa niya yun, sir, kasi in-approve man, sir, siya ng application niya. As I said, sir, kahit nandito naman po si Director, ang mga provincial officer natin, sir, is may independence po sila sa pag-apply ng search warrant. Ang regional chief po, hindi po nakikialam. Look, alam mo, ang sinasabi mo ba sa akin ay hindi mo alam na magkoconduct ng search doon sa jail? Is that what you're trying to tell me? Nung approve na, sir, yung search warrant. Hindi nga. Nung approve na po. Sagutin mo yung umiiwas ka kagad, dumidepensa eh. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba alam na magkoconduct ng search warrant yung provincial office mo doon sa detention center? Alam ko po, sir. And Kasi then, ano po dapat ang ginawa ninyo bilang regional head? Binerify- Hindi ba ang responsibilidad mo ay titignan mo that everything is in order or in accordance with law? binerify ko yan, sir. Clear. So, binerify mo and everything was in accordance with law. Tingin mo. Ni-repair din po yata yun sa legal, ni-repair din po sa legal ng CIDG yun, sir. Kasi before the implementation, sir, mag-clearance po ako kay Director CIDG. At the same time, sir, ipapa-verify din yung Intel report based doon sa information ng implementation ng search warrant ng Intel Division ng CIDG. Sagot mo na lang yan nung narinig mo yun na kailangan i-vet. Yun Diba? po yung... Afterthought na lang yung sagot mo, Colonel Marcos. But in all probability, hindi nyo ginawa yun. Kasi doon pa lang sa tanong ni Honorable Paduano, yung deponent ninyo, hindi ka panipaniwala. As a matter of fact, sinabi nga na debunk yung claim na yun eh, nung inyong witness. He was not a credible deponent according to the records. Colonel Marcos. Di ba? But anyway, DOJ, is the DOJ present? Yes, Mr. Chair. Ako, kanina, sinasabi ni Colonel Marcos, pinagyayabang na niya na na-filean siya ng kaso, na-quit siya. Tama? That is what I heard. That is what you heard. Yes, Okay. Mr. Chair. Yun ang sinabi niya, di ba?
Kasi tama nga rin po yung sinasabi niya na since nagkaroon po siya ng trial, he has been arraigned, double jeopardy will set in. Tama po. Yes, yes, Mr. Chair. And would you agree with me that the only way that the case can be reopened is if there is a decision that there was a mistrial? That is correct, Mr. Chair. That is correct. Thank you. Thank you, DOJ. Pag-aralan mo yun, Colonel Marcos. Thank you, Mr. Chair. Since our lead chairman leave for a while, so I'll be continuing the questions, no? Okay. I'd like to refer to the CHR. If you indeed conducted an investigation on the killing of Mayor Espinosa, Honorable Chair, magandang hapon po. Yes, Your Honor, based on the records of the Commission, there was a human rights violation case with regards the death of Mayor Espinosa in 2016, Your Honor. can you tell us about that just in full detail on the human rights violation? Ibig yes. sabihin, hindi sinunod ng pulis ang kanyang constitutional right. Am I right? Your Honor, based on the resolution issued by the Commission on Bank Fifth in 2016, yes, I can confirm on the records that the finding of the Commission is that there was a human rights violation committed against by the deceased Mayor Espinosa, Your Honor. What was your finding? Your Honor, if you will allow me, I have a soft copy of the resolution in 2016, dated, this resolution, it was resolved and the resolution was issued, dated, it's quite, there. My apologies, Your Honor, it's 53 pages. That's okay. 2nd of August 2018. So it was the case was filed and docketed in 2016 and resolved in 2018. Can you just submit that to us, please? Yes, Your Honor, we can submit the finding the resolution of the Commission and Bank, Your Honor. All right. I now would like to talk to Mr. Espinosa. Colonel Marcos, nag-peace sign na peace na ba kayong dalawa? Wala man ako hinanakit kay Kerwin, sir. Peace man kami. Yung sa akin lang, sir, magsabi lang ako kung ano yung tama at saka yung totoo, sir. Okay. Ganito, no? Bago ang ibang katanungan, I'd like to ask Mr. Espinosa, nung ikaw ay sinundo ni Director General Bato de la Rosa, sakay ng kanyang Land Cruiser, di ba? Yes po, Mr. Sabi Chair. mo, sabi mo sa amin dito na ikaw ay nasa likod at napapagitnaan ka ng 2 pulis. Tama ba? Yes po, Mr. Chair. At pagkatapos niyan, ay nag-usap kayong dalawa, ang 2 pulis ay pinalabas, nasa loob ka ng kotse, correct? Pwedeng ulitin po, Mr. Chair. Ang banggit mo ay kinausap ka ni General Bato doon sa loob ng kotse ba? Oo, doon po sa loob ng sasakyan, Mr. Chair. So pinalabas na yung 2 pulis, kayong 2 na lang nag-usap? Hindi po. While nag-moving kami, nagsasalita siya.
po, Nagkasalita siya. Opo, Mr. Chair. So, andun pa yung dalawang pulis. Andon po. Nabanggit mo rin na yung nanay mo nandun? Yung nanay na nandoon, doon po yun sa EIDG na opisina po. Kung Okay. saan ako naka-detain. So, inulit ba ni General Bato ang utos niya sa'yo? Opo, Mr. Chair. So, ibig sabihin, ang unang utos niya ay ginawa niya nung nasa kotse kayo. Opo, Mr. Chair. Pangalawa, inulit niya to doon nung nakadetain na. Opo, Mr. Chair. Narinig lahat ito ng Mami Mami ko mo. at kapatid ko. sinong mami tinutukoy mo? Yung mami ko po ay si Salipa E. Espinosa at yung kapatid ko na si Mariel E. Espinosa. O, inimbitahan po namin dito yan para mag-testify kung tama po yung, kung makorroborate po yung inyong sinabi. Ano po? Opo, Mr. Chair, pero may hilingin sana ako kasi may nangyari kasi sa nung kami ay papunta dito, may nangyari sa airport. Nihangyo rako sa ako ang parente nga ubani ko ninyo sa kay na ko imbitasyon sa Congress. Gidana ko sila nya kanang mga tawhana puro na ay pusil. So pag abot na mo sa airport na pagdating namin sa airport hinarang po kami ay yung mga kasama ko. Yung baril nila kumpleto po yun ang papel. May PTC, may LTAP, at may permit to carry. At sinabi ng airport police na revoke na daw yung mga baril nila. So, nagkaroon ako ng kaba kung bakit timing. Ilan yung kasama mo? 8 po. 8 kasama yung mami mo at kapatid mo. Hindi. Yung itong pagpunta ko ngayon dito ba, Mr. Chair? Okay. Ang sabi niya, Chairman Abante, is that nung papunta siya rito to appear before the Quad, may kasama siyang mga kamag-anak niya na lahat ay merong LTAP, no, yung license to own and possess yung firearms, at saka permit to carry. Pero may nangyari raw dun sa airport na kung saan sila nag-take off. No? Ang sinabi ata ay na-revoke yung kanilang LTAP, no? Yung LTAP Opo, ng mga armas. Pag-imbitahan po sila, yung mama at kapatid ko, hilingin ko po sa Quadcom ang seguridad at security ng ang pamilya ko po. Mr. Chair, we can promise that, correct? Yes, we can promise that. At maghiling na rin ako sa inyo kasi nasabi ko na sa Mr. Chair, pwede matanong sa PNP kung bakit nangyari na ganun na biglang hinold yung mga baril ng mga kasama ko na kumpleto naman sa dokumento. At humihingi ako sa inyo ng protection sa aking pag-uwi. Pagkatapos nitong hearing na to, sa aking pag-uwi, ng seguridad na makarating ako na buhay sa bahay po namin. Mr. Chair, we can provide that, correct? Yes, we are making arrangements right now as requested by the lawyers of Mr. Espinosa. Bigyan na ka namin ng feedback maya-maya pag Salamat matapos po, itong hearing. Mr. Chair. Okay, so pagkatapos niyan, you could be able to bring with you your mommy and kapatid, no? Yes po. All right. Sinabi sa iyo ni General Bato de la Rosa na sinabi na aminin mo na ikaw ay drug lord, correct? Yes po. Pero hindi ka drug lord. Hindi ako po drug lord. Naging addict lang ako. Okay. Ibig sabihin,
Ibig sabihin, ikaw ay user, hindi ka User. drug lord. Opo, tama po. Gusto kong tanungin Mr. Chair. ang PIDEA, no? Yung pong PIDEA, nakalagay pa ba siya sa listahan na siya ay drug lord? O tinanggal nyo na? He is still listed, Mr. Chairman, Your Honor. So, naniniwala kayo na drug lord siya? Can I just be clarified? Go Can I ahead, just make go a ahead. clarification, Sige. Your Honor? Yes. Sige. What I was trying to explain, Your Honor, was that, of course, we know now that there were and there are 3 lists. The first list, the second list, and the third list. In the first list, the names of the father and son are already listed as drug lords. This list, at this first list was not validated yet when it was first presented. However, after the August 2020 listing, can I just confirm my intel? Yes, sir. After the August 2020 listing, which is now the third list, that list was later on starting to be validated. Kasi po may process, Your Honor. And, Was it amended? No. the Only names- validated. No, when it is when it is validated or when it is being analyzed, Your Honor, that list, there are 3 recommendations. One, once a name is delisted. 2, the name is placed on suspense file. And 3, it is going to be retained. The names of the Espinosas remained in that list, although later on, the father was now negated. Neutralized. No, no. Neutralized. Negated, I'm sorry, I Okay. don't have to use the word neutralized. So it means that Mr. Kerwin is still active in your list. Yes, Mr. Chairman. Is he being investigated? We are monitoring him. Is he under surveillance? Yes, Mr. Chairman. Okay, Mr. Kerwin, narinig mo. Yes po, So anong Mr. Chair. gagawin mo ron para ma-clear yung pangalan mo sa list? Iano ko po, mag-request ako sa ating kapulisan at sa PDEA, maglagay sila ng, kung pwede, maglagay sila ng detachment doon sa gilid ng bahay ko. At ako ang mag-provide ng pagkain po para totally ma-monitor nila talaga ako. Oh, Kung hindi lang talagang yun. may Can you not ask your lawyers to do something about that so that your name will be delisted from the PIDEA list? Because he's still there. And as long as your name is still there, you'll be monitored and surveilled upon and later on be investigated. Hindi lang po yun, Mr. Chair, pati yung buhay ko, namimiligro pa rin. Okay, let me ask the lawyer, attorney. Tama ba yung nabanggit ko? What can you do something about that to delist his name kung talagang hindi na siya drug lord? Kaya sinasabi niya hindi na siya drug lord eh. So what should he do for his name to be delisted from PIDEA because he's still active? Good afternoon po, Mr. Chair. Ang alam ko po dyan, just like the ordinary drug watch, or drug list ng ordinary PNP, watch list, or listing ng PIDEA or NBI, that is internal policy po nila yun eh. Memo nila yun according to Intel report. But I think the PIDEA should look into the number of cases that were dismissed, which were based only on information relayed by coerced witnesses who never testified in court. Na-file po yung mga kaso kay Mr. Espinosa based on the affidavits of detainees and confession. Wala pong independent, relevant evidence about the drug activities. Yeah, well, there might not be, but still, officially, he is in the list. I would not know if there is such thing, Mr. Are you Chair. not going to do something about it for him to be delisted? We will try. If indeed, hindi ka na drug lord. Am I right? Hindi ka talaga drug lord. User ka lang. Opo, At hindi ka na gumagamit ngayon, correct? Hindi na po. For how many years now? 22 years na po na hindi na ako gumagamit ng droga po.
napansin ko, meron kang tato. No. Oo. Ano ba yun? Meron po akong tato. Tattoo mo dito lang o buong katawan? Hindi po, dito lang sa braso ko Kailan po. ka at sa nagkaroon likod. yan? Nung nakulong ako last 2008. Nung nakulong ka, user ka pa. User po ako doon. Pero talagang Mr. Chair. sinasayang mo ngayon, dito sa committee ito, na hindi ka drug lord. Yun ang Hindi. gusto ko malaman. Hindi po ako drug lord. Gusto kong tanungin si Colonel Marcos. Naniniwala ka ba sinabi ni Mr. Kerwin na hindi siya drug lord? Kailanman hindi siya naging drug lord? At hindi siya drug lord ngayon? Una sir, yung declaration niya sir na hindi na siya drug lord ngayon, siya lang po nakakaalam nun sir. Ngayon, ang makakasagot po niyan, siguro yung PNP drug enforcement natin. Ang tanong ko sa iyo, dahil personally, kilala mo siya eh. Pangalawa sir, sa Senado po sir, during the time na nag-Senate hearing kami, inamin naman niya na drug lord siya. Confessed drug lord. At the same time, Kailan niya inamin? nung Senate hearing sir, Well, inamin niya. way back 2016. Inamin niya sapagkat sinabi niya dito, binago mo yung iyong